Yan, kumbaga sa aeroplano, kapag bago po lilipat, sakay na ng aeroplano. Tapos na yung mga kamay. Nakasakay na ng aeroplano. Ayan, si Roger President. No? Okay, pag sumakay tayo ng aeroplano, di ba? Ang may announcement mo. Yan, pagdating mo kaagad, passenger, seatbelt. Okay? Sino mong naka-explain ng first time? Yung first time na hindi alam paano i-suot yung, tumingin lang ako sa katabi ko, paano niya ginawa. Tapos ito ang problema, hindi ko na alam paano tanggalin. Kasi akala ko ganyan din lang. Pag wala kang alam talaga ng pag first time, okay, fasten your seatbelt. Bakit po kailangan itali ang sarili? Para in case of emergency, at saka bawal po palakad-lakad sa aeroplano. Diba? Bawal po maglakad-lakad habang lalo magpalipad ka lang. Kasama ka biglang tumagilid, makaglusay ka, mahinito ka. Dito sa church, ganun din. Bakit? Nag-disturbo po kasi ang speaker. Kapag nag-disturbo ang speaker, abutan tayo ng alas 4 ng hapon. Kasi hindi ko na alam paano ako, nasaan ako sa aking sasabihin. Amen po ba? Kaya po, kaugaliin po natin na sa isang upuan lang. Amen? Okay, so yan po. Ibang church, kapag mag-worship, hiwalay ang lalaki, hiwalay ang babae. May simbahan mo gano'n? Kasi na ba kayo ng gano'n? Okay, sa atin po hindi. Okay, hindi na kailangan hiwalay. So, dahil mag-asawa, boyfriend, family. So, amen po. Ang mahalaga po kapag tayo lumapit sa Diyos, lumapit tayo sa tao sa puso. Amen? Nakatingin po ang Diyos sa ating mga puso. Kasi sabi ng Diyos, kapag kayo ay sasamba, sambahin niyo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Dalawa po ang requirement ni Lord. Amen po. Ang requirement lamang po ay sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Kaya hindi natin siya nakikita kasi siya ay Espiritu. Kaya minsan pag tayo nagdadasal, pumipikit po tayo kasi gusto natin nakapokus yung isip natin sa Espiritu ng Diyos. Ang ating pong sinasamba ay ang Espiritu ng Diyos. Nasaan ba ang Espiritu? Ang sabi ng Bible, kapag tayo nagtitipon, 2 o 3, nagsama-sama, nagtitipon sa kanyang pangalan, ang sabi ng Diyos, nandyan ako sa inyong kalagitnaan. Amen? Dahil nandito ang Diyos, deserve si Lord ng reverence. Okay, deserve si Lord ng kagalang-galang, kataas-taasan, dahil siya ay Diyos. Amen? Kapag nandyan ako ang presidente ng Pilipinas, for example, aatin ngayon dito sinong presidente natin? Dalimutan ko na. Kasi mapakit akong BBM, baka Duterte ka. Kung sabihin ko namang BP Sara ka, si BP Sara, baka BBM ka. Hindi ko alam eh. Kaya mahirap na magpakit. Kaya ako na nga lang. Ayan. Pag mayroong mataas na posisyon na dadalo dito sa atin, ano ang ating kilos? Hello? Paano tayo mag-upo? Sabi na, ay pupunta daw sa Gateway Commission Fellowship hindi na po dito mga subject. Itanong ko na nga lang, sino itong mga Duterte? Tapos mga kamay. Ayan, mga Duterte. Okay, BBM. Mayroon din. Si Ate Elsa BBM. Kaya pala nakapula si Ate Elsa. Kaya pag binanggit, wala pa akong pinapaboran. No? So, basta malaya po tayo. Ako din ay ayan, pareho tayo sa atin. Sabihin ko na lang pareho. Kasi ang dami pong nanonood sa atin. Sa buong Pilipinas po, maging sa ibang bansa. Anday, magkakaunti lang po tayong tingnan dito, mga kapatid. Pero all over the world, ang dami pong nanonood sa atin at bumabati po sa atin. Kung minsan, English speaking. Good morning dyan sa Amerika. Kaya, Ohio, gozaimasu. Dyan sa Japan. Ohio, gozaimasu. Moshi-moshi. Yan. Ano ba ba?
sayo. Yan sa Korea. Ang anyong sayo, katulad din sa inyo. Buenos noches. Buenos dias sa mga Espanyol. Sino ba yung mga Espanyol dito? Ayun sa Buanga, no? Buenos dias, senyorita. Okay. Naimbang na bigat, kini kayo amin. May Ilocano. May Ilocano dito. Yan siya, sa Ilocano. Marunong dito yung Ilocano. Ayan, sumandali pa ng mga Ilocano dito. Okay, mayap abak kay kayo na. Mga kapangpangan. Mayong buntag, ganin yung tanas. Mayong buntag, ang mga Bisaya. Mayong buntag. Mayong buntag. Ano yan? Ano sa wala yun? Maupay nga aga, halin yung matanan. Ayan, maupay. Waray ka. Okay, so ngayong umaga, ang bahagi ko po ay magbigay po ng mensahe ng Diyos. Okay, ano ang kahalagahan po ng Bible? Okay. By the way, welcome po sa nagsipasok na nanonood sa ating ngayon. Okay, welcome din sa ating first timer ngayon dito from Santa Quiteria, Caloocan. Palakpakan na po natin. Kung ako ang bisita, kaya ako papayag yung palakpak niyo. Ang hina ng palakpak niyo. Parang hindi kayo natutuwa na may mga first time ngayon. Diba? Pag natutuwa, excited. Yan. Welcome po dito sa Gateway Commission Fellowship International. Okay. Para sa ating Word of God ngayong gabi, ang topic po natin continue. What matters? Obedience matters. Ayan. Obedience matters. Mahalaga ang pagsunod. Okay? Na meron tayong sinusunod. Dahil ang susi ng blessing ay susunod sa utos ng Diyos. Obedience carefully. Okay? Ang pagsunod na maingat. Kasi minsan gumagawa po tayo ng mga bagay, akala natin tama. Hindi lahat ng mabuti sa tingin ng tao ay tama. Amen? Hindi lahat sa tingin natin, okay ito, pwede na yan, pwede na to. Akala natin, pwede sa Diyos. Di ba yung ugali ng Pilipino, pag gumawa, hindi naman lahat. Pero yung mga ibang mga Pilipino, pag gumawa ng ganito, pwede na yan, hindi naman kami iba. Hindi naman masyado, pwede na yan. Tapos, wala yan na yan, pwede na yan, basta may mapatong. So, parang obedience na parang kalakalahati, media-media. Half-hearted na pagsunod. Kapag i-check yan ng controller, check na natin ng control, quality control, hindi papasa. Backjob. Babagsak sa quality control. Ibig sabihin, lalo na pag mga for import ng mga product, napaka-strict po yan ang quality control. Doon sa Mindanao, nung nag-aral po ako sa Davao, meron po doon yung tanim ng saging. Ang tawag ng stanfield ko ba yun? Yung nagtatanim ng mga saging. Yung mga quality ng mga saging, yun talaga ang ipapadala sa ibang bansa. Pero yung mga reject, ilalagay nyo sa tabi ng kalsada at binibinta ng mura, halos ipinapamigay na lang kasi hindi pumasa sa quality control. So, ganun din sa Lord na kapag nagbigay tayo ng offering, ng alay sa Diyos, kailangan the best. Sabi mo sa katabi mo, the best. Diba? Kapag pumili ka nga ng partner mo, yung mapangasawa mo, para sa iyo, iyan ang pinakagwapo. Amen? Yan ang pinakamaganda. Kasi nga yung pinili mo yun eh. Ginusto mo yun. Ibig sabihin, pumili ka. So para sa iyo, yan ay the best. Amen? Na hindi ba napipilitan? Biglang nagdagpakan tuloy. Pinipilit mo kami. Yung hindi sa pilitan, kundi ito ay bukal sa kalukuban. Na para sa iyo, it is the best. Sabihin natin, the best. The best. Yung pagbigkas mo, the best. Yes. Ayan.
Okay, obedience matters. Anong mangyari kapag tayo sumunod? Lucas chapter 5, verses 1 to 11. Luke chapter 5, verse 1 to 11. Ito po yung ating mensahe ngayong umaga. Nasa kwento dito ni Jesus Christ, dito natin may matutunan tayo dito tungkol sa pagsunod na ang tao, ang mga pinag-usapan dito, mga panauhin, yung character of the story was Peter, Simon Peter, si Simon Pedro. Okay, isang araw. Di ba pag nagkukwento, isang araw, bihira yung magkukwento na isang gabi, laging araw, di ba? Napansin nyo, lahat ng mabata pa tayo, isang araw, ganyan ang teacher, isang araw, walang narinig na isang tanghali, yan. Isang araw, yan. Bakit dalawang araw, wala namang gano'n. Tatlong araw, tatlong. Okay? So, isang araw, may kwento po dito. Okay? Verse 1. Tingnan nyo po. Okay, thank you, Pastor Chris, very supportive ang ating pastor. Palapakan na po natin si Pastor Chris. Palapakan nyo na rin yung aming uniform. Hindi ko halos makikita ang tanghaling tapat. Bakit ba ganito kung napili ko yung phone? Okay, sabi dito sa kwento. Minsan, habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagsiksikan ang napakaraming tao. Parang tayo. Nagsiksikan, maraming pangangkin. Yan. Nagsiksikan ang napakaraming tao sa paglapit sa Kanya upang makinig ng salita ng Diyos. Anong layunin nila? Bakit sila nandoon? Para makinig sa o doon pa lang mga kapatid, napakamapalad na nila. Kapag ang layunin mo pupunta ako sa church, kasi gusto ko makarinig ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, importante sa iyo ang salita ng Diyos. Amen? Dahil kung importante ang salita ng mga tao, mas importante ngayon ang salita ng Diyos. Ito po yung layunin. Kaya sila ay nagsiksikan. Si Kristo mismo ang nagsasalita. Okay, tingnan niyo po dito. Verse 2. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nililinisan ng mga mangingisda ang kanilang mga lambat at wala sila sa kanilang mga bangka. Next. Sumakay siya sa isa sa mga ito na pag-aari ni Simon. Hiniling niya rito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming napagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ay hulog ko ang mga lambat." Ganon nga ang ginawa nila. At nakahuli sila ng maraming isda. Kaya halos mapunit ang kanilang mga lambat. Ginawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka at upat halos lumubog ang mga ito. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya ay lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, "Lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan." Nagilalas siya at kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at mga kasusyo ni Simon, sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon mga tao na sa halip na mga isda ang iyong puhulihin." Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita na ating binabasa. Nakuha niyo yung kwento? Okay.
Habang naglalakad kasi si Jesus noon, nagtatawang tao, nakasama siya sa mga tao. Naglalakbay, wala siyang pahinga. Kahit saan siya nakarating isang araw siya sa Gennesaret, isang lugar po ito ng Jerusalem, ng Israel. Pagdating niya doon, daming tao. So, wala namang entablado, walang stage. So kapag magsasalita siya, siksikan ng mga tao, hindi siya makikita. So hindi siya maririnig ng mga tao. Paglingon niya, nakita niya yung dalawang bangka na kasalukuyang naglilinis na ng mga lambat. So umaga na po yun. So pag umaga na kasi ang mangingisda, naglilinis na po yan ng lambat. Yung may-ari ng lambat, ng bangka, isa doon sa bangka, kasi dalawa ang nakikita doon. Isa sa may-ari ng bangka ay si Simon Pedro, na naglalaglag na ng lambat. Sa Bisaya, ang tawag namin sa lambat ay bukot. Okay. Yung mangingisda, maglaglag na yung lambat. Lingon si Jesus, naghahanap si Jesus ng mapapatungan. So ginawa niya, ni-request niya yung bangka ni Simon. Sabi niya, ilatin mo nga yung bangka. Kasi ginawa niyang stage ang bangka. Wala naman siyang stage. Daming tao. So ginawa para nandoon siya sa bangka. At nagsimula siya magkwento. Okay? So ano kaya ang kinukwento ni Jesus sa mga tao? Pagkatapos niya magkwento, si Jesus pag nangangaral sa pamamagitan ng karanasan. Sabi na po natin karanasan. The best teacher is experience. Maraming mga tao hindi naman graduate ng college. Di ba? Hindi ka graduate, wala kang natapos, pero pagdating sa karanasan, napakayaman. At marami kang natutunan sa experience. Kaya ang sabi sa English, experience is the best teacher. Maraming yumaman, hindi naman tapos. Maraming umasinso na walang diploma. Saan sila yumaman? Saan sila sumagana ang buhay? Sa diskarte. Dahil sa experience. Maraming mga taong mabait. Maraming mga taong hinuhubog ang kanyang buhay dahil sa karanasan. Ngayon, ang tinuturo ni Kristo is actual na karanasan ng mga mangingisda. Okay. Anong sitwasyon sa mangingisda? Magdamag sila walang nahuli. So, merong sa isip at puso, frustration. Magdamag, pagod, stress na stress si Pedro at kanyang mga kasamahan. Lalo pa kung, di ba sa mangingisda, sa amin, pag kaumaga na papunta na ang mga bangka galing sa laot, ang dami na yan mga tao nagdala ng planggana. Yung mga nanay tatagpuin yung mga mangingisda para ang iba bibili, ang iba ay manghingi. Di ba sabi sa Bisaya, mangayo o sugbaon o pangtuwa, pangsabaw na may tanglan at malunggay. Kaya sa probinsya na tatagpuin nila yung mangingisda na papalapit na sa dalampasigan, tapos malayo pa lang, mahalata mo na kung may huli o wala. Bakit? Maliwalas ang mukha ng mga mangingisda. Yes. Okay. Ariya. Ingay. Pero ito yung mga ali, bit-bit ang mga planggana kasi sa lubong, kasi lalagyan ng isda. At sa amin naman, meron din yung mga labasero. Magdala na yan ng mga kiluhan. Di ba? Ikiluhin na kaagad yung mga nahuhuli. Ikaw yung mangingisda, imagine mo ikaw yung mangingisda. Wala ka nang ang huli, sa daming sumasalubong. So ang feeling mo ngayon ay, nakita mo yung mga timbangan ng isda. Nakita mo ang daming mga labasero. Dito ba yung mga kusisero manghihingi ng sumbaon, mga pang-ihaw, pang-sabaw, and then mga kumpare, pulutan. Pero wala ni isa kahit man lang dilis.
wala ni isang huli. Magdamag. So kung ikaw yung mangingisda, bigo. Nalulungkot, ano ngayon ipabiling bigas sa pamilya? Ano ngayon ipapakain sa mga anak? Wala kang huli. Tapos here comes si Jesus, umupo pa sa dulo ng bangka. Ano kung ginagawa ng mama dyan? Malungkot ang mga mukha ng mangingisda na nilalaglag ang mga lambat. Ito yung kwento, totoong kwento, mga kapatid, na meron tayong mahalagang matutunan. Karanasan nila ng mangingisda na maaaring maihambing sa ating kasalukuyan, sa ating mga buhay ngayon, sa ating kapanahonan. Obedience matters. Merong tatlong C para din natin makalimutan ang mensahe. Okay. Ang tatlong C na magiging baon po natin na may apply sa umagang ito. Una is chance. 3 things to remember. The chance. Our God is the God of all chances. Huwag kang malungkot, huwag kang masyadong masaktan sa mga negatibong karanasan. Kung minsan, hindi naman lahat ng ating pinapangarap ay nangyari talaga. Hindi lahat ng ating dinadasal ay sinasagot. Sino ditong nagdasal na yumaman? Taas mga kamay, gustong yumaman. Ayan, isa, dalawa lang, tatlo lang tayo. Gusto niyong yumaman. Okay. Huwag na tayong mahiya. Gusto natin yung realidad. Diba? Bakit? Kasi kapag yumaman tayo, siyempre hayahan ang buhay. Yung pag tipong marami kang pera. Ang sarap kaya sumamba kapag puno ang bulsa. Amen? Ang sarap ng puri. Amen? Realidad lang. Yung iba, hindi. Okay na po ako. Kontento ako na kasali. Kahit sapat-sapat lang. Sarot lang yun. Kunwari lang yun. Pero ang totoo, mas masarap pa rin yung pang lahat ng bangkong nakahiliran dyan, meron akong account. Di ba? Pagtipong, ang dami mong, yung wallet mo na puno ng ATM, hindi napupuno sa maraming resibo. Yung napupuno sa mga listahan ng Bombay. Di ba? Magkaiba kasi yung meron kaysa wala. Ito ngayon karanasan ni Pedro, wala. Ito na yung wala ka, andyan pa yung anak mo na, baon ko. Baon mo mukha mo. Mainit ang ulo. Hello? Sino nakarelate? Katulad ko. Yung ulo ko mukhang piso. Dilo. Mainit ang ulo ko, wala rin. Lalo na yung bayaran na. Dumating na si Judith. Bahay, upa, kuryente, tubig. Sino nitong mga nanay? Ang mga tatay, hindi masyado eh. Hindi naman ibig sabihin, hindi kami nag-iisip. Hindi lang kami maingay. Pero sumasakit na rin ang ulo namin. Kaya hindi kami maingay, pero idadaan ko na lang sa tagay. Diba? Akala lang ninyo, kami mga tatay, walang pake. Nag-iisip din. Kasi bukang mahantagad ng nanay. Ikaw wala kang takianan! Alam mo, palibhasa! Palibhasa! Mga palibhasa, palibhasa. Yung mga word na yun. Lagi kong naririnig yun. Nanonood ngayon, kung nanonood kayo yung wife ko sa Cebu. Hello, mami. Hindi ikaw yun. Wala din dito eh. Di ba? Ang mga nanay, kapag may problems, halata agad. Di ba? Sige na lang, mas agad. Pero alam niyo ba bakit ang mga mas marami ang biyuda kaysa biyudo? Mas marami, mas mahaba ang buhay ng mga nanay. Kaya congratulations kayo mga nanay. Mas mahaba ang buhay ng babae kaysa mga lalaki. Bakit?
Ang babae kasi, pag may problema, yaw-yaw agad. Mga saba ka agad. Yung mga lalaki, kahit maraming mabigat na, kinikim-kim lang. Kaya kinikim-kim, doon hindi na pala nakahinga. Kaya mga lalaki, daldal din minsan para mabuhay din tayo minsan. No? Mahaba-haba. Okay, kasi na-release yung emotion. Ang babae kasi, pag may problema, kwento. Hindi na wala. Yung mga lalaki sinasarili, hayaan mo. Dami ng problema. Huwag ka naman, hayaan mo. Hayaan mo na pero sa ilalim. Nagdudugo ang puso. Sinaktan mo ng martil. Ganon kasi mga lalaki. Tahimik lang yan. Pero huwag ka. Ang mga plano niyan, bukas makalawa. Money. Ito, 100,000. Grocery mo. Di ba? Sarap pa yan. Kaya ang daming I love you. Ang daming halip. Mula tuk-tuk hanggang bata. Ang daming halip. Kapag may mga nakagarter pa yung mga naka-tinalian ba ng pabandir-bandir. Ang sarap na lang nasa bandir. Ako hindi pa eh. Gusto, pangarap ko rin. Mas masarap mga kapatid. Pero ito, ang mahirap o wala. Okay, paano sumaya? Paano ka magkaroon? Paano ka manindigan sa pananampalataya kahit wala? Tingnan mo, paano? Chance. Wala, naranasan nilang wala, pero binigyan ni Lord ng pagkakataon. Mga kapatid, ang buhay, sa mundong ito, everybody was given a chance. Lahat ng tao, binigyan ni Lord ng pagkakataon. Amen? Binigyan tayo ng pagkakataon para bumangon. Then, may kasabihan, habang may buhay, may pag-asa. May pagbangon. Parang napanood ko yun. Sino nakapanood nun? Nakakatawa yun, ano? Hanggang sa hindi na nagsasalita. Kasi hindi sila tumama. Ang kulit ng pare, no? Parang sinasadya niyang hindi tumugma. Nagmukha tuloy bigo-bigo yung mga tao. Habang may buhay, may pag sabihin niyang pag-asa, pagbangon. Pag sabihin niyang pagbangon, pag-ibig. Sabi niya, ba hindi na siyang sumasagot? Dito sa akin, kailangan tumama tayo. Habang may pag-asa, may pagbangon. Kay Lord, may opportunity. May pagkakataon. At bawat pagkakataon, huwag mong sayangin. Ito, binigyan. Okay, wala kang huli, magdamag. Lord, ginawa na namin lahat. Lahat ng kapamaraanan na mag-master ni Simon Pedro ang panghuli ng isda. Alam nila sa tamang oras. Paggabi, nandoon yung mga isda. Lagyan ng ilaw, lalapit yung isda. Lahat ng paraan. Paano makahuli ng marami? Ginawa na nilang lahat, pero kahit isa, wala. Di ba minsan ginawa mo ng lahat? Pero wala pa rin. Nagtrabaho ka na, ang sipag-sipag mo, alas 4 pa ng madaling araw, pumasok ka na. Saan ka ba pamasok? Sabi, papasok ako eh. Saan ka ba nagtatrabaho? Hindi ko nga alam. Pumasok, hindi naman niya alam saan siya papasok. Hello? Pagdating sa kasipagan, ang mga Pilipino, number 1. Hello? Pinupuri tayo ng ibang lahi. Ang sipag-sipag ng mga Pilipino. Pero bakit hindi lahat umaasinso? Hindi lahat sa sipag tayo ay aasinso. Ginawa mo ng lahat ng pagsisikap para umasinso, magtrabaho, pero wala pa rin. Nagdasal ka na, nagsasamba ka na, pero bakit wala pa rin? Alam nyo, kahit gawin natin lahat, kung wala ang tinig ng Diyos na naririnig mo ang salita niya, kaya gusto ng Lord, isama mo siya sa mga plano. Hello? Una, huwag kang magkilos-kilo na magtatrabaho ka lang sa sarili mo. Isama mo si Lord. Ito ngayon,
Sabi ni Lord, okay, Panginoon, wala kaming huli. Okay, sige. Itulak niyo yung bangka niyo sa bandang malayo ng konti. Saan? Sa naturalismo. Sa karaniwan. Saan ang mga malalaking isda? Sa tabi ng dagat, sa dalang pasigan, o doon sa laot? Okay, sa laot. Pero ito, nandiyan na sila sa tabi ng na sila ng baybayin, dalang pasigan. Wala sa karaniwang galaw ng sanlibutan ang paraan ng Diyos kahit lampasan yung ginagawa mo. Lampasan yung sariling mong plano. Hindi na sa tamang umaga na, kapag umaga na mga kapatid, wala nang isda. Bakit? Namamasyal na, nag-shopping na ang mga isda. Paano mo ngayon mahuli? Saka nakakita na sila ng lambat, lambat yan. Umawais din ang mga isda. Pag naglagan mo ng lambat, ilaglag mo pala, palayo na sila kaagad. Sa karaniwan, kabaliktaran, ang paraan ng Diyos. Kaya huwag ka masyado sa iyong sariling gawa, kundi sa Diyos ka mag-iwan. O, ito ngayon. Wala kayong huli, itulak niyo yung bangka ng konti. Ilaglag niya yung bangka. Si Pedro, hindi nagreklamo. Hindi siya nangatwiran, Panginoon, kagabi nga, nanghuli kami ng isda. Wala ka kaming huli, nagabi pa yun. Ngayon pa kaya umaga na, hindi siya nangatwiran. Hindi niya ini-insist yung gusto niya. Hindi niya pinipilit kung ano ang alam niya. Sabi ni Pedro, tingnan niyo, umaga na Lord. Pero dahil, pakinggan niyo ng mabuti, pero dahil sinabi niyo, dito ngayon ang susi. Dahil sinabi niyo, susunod ako. Immediately, yung pagkakataon, inagrap niya kaagad. Hindi niya sinabi na, nung sinabi ni Jesus na, ilaglag niyo yung lambat, Lord, mamaya na ng gabi. Wala namang isda ngayon eh. Bukas na lang siguro, Lord, pagod na kami, magdamag na kami eh. Pwede niyang sabihin niyo, napagod na po ako. Pagpahinga, matulog muna kami, Lord. Baka mamayang gabi, babalik na lang kami sa laot. Hindi ito ngayon, nasa tabi na, imposible naman. Walang ganun si Pedro. Ang ginawa niya, agad-agad. Sabihin natin, agad-agad. Huwag mo nang ipagpabukas. Kapag may sinabi ang Diyos na ipapagawa sa iyo, kapag may pagkakataon na makalapit ka sa Diyos, sunod agad. Sabihin natin, sunod agad. At yun ang ginawa ni Pedro. Okay. May chance, may pagkakataon. Pangalawa, may choice. Okay. Pangalawang C, choice. Sabihin natin, choice. May choice, may pagpipilian si Pedro. Pwede siyang tumanggi. Hello? Pwede siyang hindi susunod. Pwede rin siyang sumunod. May dalawa siyang pagpipilian, mga kapatid. Meron tayo laging pagpipilian. Maglilingkod ka ba sa Diyos? Sasamba ka ba sa Diyos? Susunod ka ba sa Diyos o hindi? Dalawa lang po yan. Hindi po pwede yung sakana. Hello? Isa sa mga pangit na kultura nating mga Pilipino is yung tinatawag na manyana happy. Manyana happy. Na kapag may utos, saka na. O sige na. Di ba? Kahit mga anak natin. O hugas, ba't hindi mo yung hugasan ng plato? Maya na. Anong ginawa? Busy sa cellphone. Kahit mga asawa, di ba may pasok ka? Maya na. May oras pa. Saka na. Saka na. Ang tawag nun ay delayed obedience, mga kapatid. Tandaan po natin.
Delayed obedience is disobedience. Yung ugaling sa kana ay hindi rin po yan sumunod. Yung mamaya na, tsaka na, delayed obedience is disobedience. Sabihin nga po natin, delayed obedience, ready go. Delayed din magsalita. Okay. Delayed obedience, malakasan po natin. Delayed obedience is disobedience. Okay. Yung choice ni Simon Pedro ay sumunod agad. Okay. Anong nangyari kapag tayo'y sumunod agad sa utos ng Diyos? Okay. Nilaglag nila agad ang lambat. Kakalaglag pa lang, alam niyo sa mangingisda, maramdaman mo, pag hawak mo yung lambat, o yung kahit na yung mamimingwit, sino nakakaranas ng manghuli ng isda? Alam mo kung meron ng huli, sa hawak mo pa lang sa kahoy, o sa nylon, sa pagtali, ramdam mo na may laman. Paglaglag pa rin ng lambat, anong nangyari? Parang bumigat. Bumigat agad. Parang ang dami. Sinubukan niyang hilain. Ginawa ka sa kabila. Ang dami. Hindi pa alam mo niyo yung lambat, pagpalapit na sa ibabaw ng dagat, kita mo na, nagtalunan na ngayon yung mga isda. Saan galing yun? Saan galing? Sa hangin. Okay? Ang blessing, hindi doon sa paglaglag. Kaya hindi doon sa dagat. Kundi sa puso at isip ni Pedro na sumusunod sa sinasabi ni Kristo. That is why ang ating tema, obedience matters. Kapag sumunod ka kaagad sa sinasabi ng Bible, sa sinasabi ni Jesus, para ikaw ay pagpalain, na hindi maglilingkod ako sa kanalang kapag may trabaho pa kasi ako may ginagawa pa ako. Tingnan ko lang kung may pagkakataon. Ang pagkakataon ay laging nariyan. Pero ang pagpili, choice, kung ngayon na ba o bukas. Kung bukas mo pa gawin, maaaring wala na. Because opportunity comes once. Minsan lang ang pagkakataon. Kapag ito ay pinalampas mo, ang sagot mo na lang, ang masasabi na lang natin ay sayang. Sayang kung ginawa ko pala yung taagad, makahuli din sana ako katulad ni Pedro. Si Pedro, mas pinili niyang sumunod agad, hindi na siya nangangatwiran, hindi na niya pinagtanggol ang sarili, hindi na siya nagpakita ng galing niya. Ang galing ko kaya, pero wala nang huli. Maraming magaling, pero wala namang resulta. Kahit, alam niyo po, ang blessing, ang resultang maganda, hindi lamang sa ating galing. Kasi kung pagdating sa galing, sa panghuli ng isda, si Pedro na ang pinakamagaling. Sanay na silang manghuli. Pero wala, ginawa na niya yung lahat, pero walang nangyayari. Pero dahil sinabi ni Jesus, sumunod siya. Kahit umaga na. Anong nangyari? What's the result? Dito ngayon tayo sa result. May pagkakataon, may chance, pinagrab ni Simon Pedro ang pagkakataon. Lord, dahil sinabi mo, kaagad-agad siya merong pananampalataya. Alam niyo, ang pagsunod sa salita ng Diyos, kailangan mo ng pananampalataya. Pananampalataya kanino? Pananampalataya sa kakayahan ng Diyos. Hindi yung kakayahan ko. Hindi yung kakayahan natin. Dahil ang kakayahan natin, mga kapatid, ay limitado. Ang ating galing
ang ating lakas ay hindi tayo Superman. Hello? Limitado po tayo. Kaya po tayo ay kailangan magtiwala sa Diyos dahil ang Diyos po natin hindi limitado. God is unlimited. Kayang-kaya ng Diyos lahat gawin. Amen? Siya ang Diyos ng himala. Walang imposible sa Diyos. Para sa mga tao, imposible na silang makahuli ng isda dahil umaga na. Pero dahil sinabi ng Diyos at dahil nanampalataya si Pedro, anong nangyari? Ang daming isda na halos lulubog ang bangka. Kaya sabi ni Jesus, tawagin mo yung iba na kamukha mo wala ring huli. Tawagin mo yung mga kapitbahay na kamukha mo nahirapan na rin sa buhay. Tawagin mo sila. Ibig sabihin, kapag may blessing ka, idamay mo yung iba. Ang gusto ni Kristo, huwag mong sarilinin. Kung meron kang naranasan maganda sa Diyos, naranasan mo ang buhay na walang hanggan, naranasan mo ang kabutihan ng Diyos, ipagsabi mo sa iba. Tawagin mo sila upang maranasan nila ang kapangyarihan at himala ng Diyos. Itinawag, sabi ni Pedro, "Oy, mga pari, lapit kayo rito. Ang daming isda rito." Kagad-agad ang mga bangka. Anong meron? Ang dami. Lahat sila, yung mga bangka nila, puno. Hello? Kapag may pagsunod sa sinasabi ng Diyos, kahit imposible, kahit kabaliktaran sa alam mo, kahit kabaliktaran sa mga nararanasan mo, ang kailangan lang ni Kristo ay manampalataya. Sino ditong naniwala sa himala ng Diyos? Sino ditong naniwala na kaya kang pagpalain ng Diyos? Amen? Anong susi? Sumunod. Pag sinabi ng Diyos, sunod agad. Magbasa ng Bible, sunod magbasa. Pag may nangangaral, pakinig. Yan po ang susi ng Panginoon. Pakita mo ang pagbabago. Habang may buhay, may pagbabago. So ito yung pangatlo. Change. Tatlong sina. Diba? Una, chance. May pagkakataon. Habang may buhay, may pagkakataon. Pangalawa, may choice. Ikaw ang pipili. Magdesisyon ka ngayon. Life is a choice. Gusto mong mapalapit sa Diyos? It's not magic. Hindi po magic na mapalapit ka sa Panginoon. Hindi magic na makarating ka ng langit. Sino ditong gustong baligtas at magkaroon ng assurance na ikaw ay mapapunta sa langit? Tapos mga kamay, gusto ng langit. Saan ang gusto ng iba? Sa ECM. Okay, gusto natin mapunta ng langit. Ang pagpunta doon is a choice. Ang pag-aasawa is a choice. Pagising mo pa lang sa umaga, gagawa ka na ng desisyon. Papasok ba ako ngayon o hindi? Parang masakit yata ang ulo. Hindi, parang masakit ang tiyan. Parang masakit yata ang buong katawan. Ditambay ka na lang. Hello? It's a choice. Every minute, every second is a choice. Sino bang tatawagan ko ngayon? Maglalaba ba ako o mamalansya? Magluluto na ba ako o mamaya? Lagi kang gumagawa ng desisyon. There are minor and major decisions. Yung major decision na gagawin ngayong umaga, major po ito. Dahil itong decision na ito, ang siyang paraan na ang buhay mo ay mabago. Hello?
Sino dito gustong mabago ang buhay? Mabuting pagbabago. Dapat mayroong nagbago sa buhay natin. Change. Anong nabago sa buhay ni Peter? Anong nabago? Yung dating walang huli magdamag, yung dating napahiya sa mga labasero daw nung nagdala na ng kiluhan, mapahiya siya. Bababa siya. Kilala siya na master ng mangingisda. Pero wala ni isa, kahit diwit-diwit, wala. Frustrations. Nahihiya siya umarap sa mga tao dahil wala. Nalulungkot siya, mga anak niya, wala pa lang siyang maihain sa pagkainan. Nalulungkot siya dahil frustrated siya sa nangyari. Yung dating wala na nagdesisyon na sumunod at may pananampalataya kay Kristo. Mga kapatid, parang gusto kong i-congratulate si Peter. Congratulations, Peter. You have passed the test. Nakita ng Lord na patunayan na ikaw ay may pananampalataya at sumunod ka. Congratulations. Hindi lang siya nagkaroon, kundi punong-puno pa. Nag-uumapaw. Ito yung sinasabi, siksik, liglig, at umaapaw. Wala nang mapaglagyan. Yung bangka nila hindi na kayang ilagay yung mga isda. Puno nag-uumapaw. Malulubog na ang bangka. That is why sabi ni Jesus, tawagin mo yung iba para magkaroon din. Alam niyo mga kapatid, kapag ikaw ay pinagpala ng Diyos, napapansin ito ng mga kapitbahay. Nahahalata ng mga kapitbahay. At kapag ikaw ay umasinso ng konti, daming kaibigan. Diba? Ang dami ang kumpare. Ang dumami yung kamag-anak. Ay, pinsan ko yan. Na nag-drive ka na ng Montero, ng Raptor. Pare! Dumami ang kumpare. Lahat ng kanto. Kumpare kasi naghihintay ng tagay. Diba? Pag medyo gumaganda na ang kaayusan mo at naka-jacket ka ng maramang kukukan na ni Martin, parang umasinso na si pare. Parang kaklase ko to nung grade 3. Parang kaklase tayo nung grade 3. Nakalimutan mo? Nung piya ka pa nga sa akin, pinapaalala ka agad. Yung iba naman pag yumaman na, naalis yan na. At naninigas na yung wala nang kakilala. Nagkaka-stiff-neck na. Di ba? Mga kapatid, ang ugali ng Pinoy, minsan kapuri-puri, minsan naman pag meron, 1 million. Pero ang gusto ng Diyos, maging blessing ka sa iba. Share your blessings. Because every gising is a blessing. Every gising, pagising mo sa umaga, is another chance. It's another opportunity para tayo magpapatuloy. Na sa ating pagpapatuloy, mga kapatid, ang mabago ngayon. Unang pagbabago, sa lahat ng iyong plano at gagawin, isama mo ang Diyos. Dahil pagkasama mo ang Diyos at susunod ka sa sinasabi ng Diyos, may resulta. Anong resulta? Siksik, liglig, at umaapaw. There are blessings kapag sumunod. Dahil sumunod si Pedro, nagbago ang buhay. Amen? Anong pagbabago na gusto mong mangyari ngayon? Hello? Kung nandito si Jesus at tatanungin ka, personally, kaya anak, anong gusto mong mabago sa buhay? Sample. Anong gusto niyong mabago? Lord, gusto kong bumata. Sabi ni Lord, hindi ko muna kami bibigyan. Lord, gusto kong mawala yung mga wrinkles. Wrinkles, Bisaya man. Gusto kong mabata yun. Nandito naman pala lahat ng balat. Ang dami ngayong mga taong gustong magbago. Ayaw tumanda. Forever young, I wanna be forever young. Ako gusto kong bumata. Kaya hanggang ngayon, hindi pa ako pinutubuan. Sanggol pa, yung bunbunan, lalo pag maulan-ulan, yung bunbunan.
Diba? Anong pagbabago ang gusto mong mangyari? Okay. Ikaw lang ang nakakaalam. Anong gusto mong mabago? Pastor, itong taong 2025, gusto kong magkasasakyan. Meron ba ganun? Gusto kong mabago ang takbo ng pamilya. Yung bang tipong hindi naiinit ang ulo namin dahil kulang ang budget. Kaya naman umiinit kasi kulang. Bakit kulang? Kapag kulang, ibig sabihin niya mga kapatid, may kulang. May kulang sa buhay. May kulang sa bahay. Kumusta ang ating prayer life? Kumusta yung ating pananampalataya sa Diyos? Kumusta yung ating pakisalamuha sa loob ng ating mga tahanan? Nahikayat mo pa ba yung mga kasama sa bahay? Tara na, magsimba po tayo. Baka yun ang kulang. Baka nakalimutan na natin na mayroong Diyos na siya pinagmulan ng lahat. Baka nakalimutan na natin magbulay-bulay minsan sa salita ng Diyos. Baka nakalimutan na natin mga pamilya na si tatay, si nanay, mga anak, mga apo, hawak kamay, papunta sa Diyos. Nakaibinang pagmasdan at ibinang na yung mga mahal sa buhay sama-sama na sumasapot. Baka may nakalimutan po tayo. At ito ngayon ang pinapaalala ng Diyos. Isama natin ang Diyos. Amen? Kapag ginagawa po natin yan, anong nangyayari? Obedience matters. Si Lord ang bahala sa laman ng ating puso. Ang laman ba ng puso mo ay umangat ang iyong buhay. Na ikaw ay sa iyong trabaho, i-bless. Tataas ang sweldo, mapopromote ka sa trabaho. Alam niyo po, ang blessing kahit isang iglap lang yan, gawin ng Diyos. Tingnan mo si Pedro, dahil sumunod, isang iglap. Sumunod si Pedro agad-agad, pinagpala din siya agad-agad. Dahil sumunod ka, Pedro, pwede sa 2026, pwede ka nang makahuli. Dahil marunong ka na. Agad-agad. At naging pagpapala pa siya sa iba. May pagbabago. May pagbabagong nagaganap. Nais mo ba ang pagbabago na galing sa Diyos? Hello? Nasa mga kamay. Nais mo ba ang pagbabago na galing sa Diyos? Yung pagbabago na ayon sa kalooban ng Panginoon. Lalo di ba kalooban ng Diyos? Ikaw at ako ay mapalapit sa Kanya. At ikaw at ako makakaranas sa pinapangako niya pagpapala. Sabihin mo, I receive. Sige, tanggapin niya po. By faith, I receive. Natin yung kamay niya. Sino dito ang gustong pagpalain ng Diyos? Sabihin mo, I receive. I receive. Tinatanggap ko po. Susunod na po ako. Amen? Okay, another verse. Last verse na lang po ito. Okay? Deuteronomy 5:33. Ito yung mga resulta. Ito na yung mga resulta, mga kapatid. Mga resulta kapag tayo ay susunod. Deuteronomy 5:33. Sa Old Testament po yan. Yan. Deuteronomy 5:33. Yan po. Tingnan niyo po. Mamuhay kayo ayon sa kanyang mga utos. Okay? Sa ganon, sasagana kayo at hahaba ang buhay ninyo sa lupain sasakupin ninyo. Sino dito gustong mabuhay ng matagal? Long life. Sino dito yayaman? Sasagana ang buhay. Mayaman.
Ang pagyaman, hindi lang masipag, matyaga, yan kaasinso. Marami pong masipag at matyaga. Pero wala namang Diyos sa buhay. Dito, tingnan nyo, mamuhay kayo ayon sa kanyang mga utos. Ibig sabihin, masunod. Okay, another verse. Proverbs 13:13. Kawikaan 13:13. Okay, tingnan niyo po. Ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan. Ngunit, ang pagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. So, ito yung choice. Kapag ibinabaliwala mo lang, narinig mo dito, lampas dito, narinig mo ngayon ang mensahe ng Diyos, pero binabaliwala mo lang, meron din palang versikulo niyan. Ang nagpawalang bahala sa payo, itong payo ng Diyos, na kailangan nating sumunod para ikaw ipagpalain. Pero hindi mo pinapansin, pinapalampas mo lang, marami din mga simpa-simpa dyan, yung mga ganon. Hindi naman wala na naman nakita nagsisimpa na nangyayari. Hindi rin. Hindi rin na. Dominos ko, besko. Linggo-linggo naman yan. Wala din naman. Wala din. Yung mga ganon. Walang bahala. Maniwala ka dyan. Yung mga ganon. Binawalang bahala. Anong nangyari sa mga ganong klaseng tao? Hahantong sa sariling kapahamakan. Kaya yung iba, saka na lang, o magsisimba ako, saka na lang. Ano nangyari? Napaggaan, naputulan ng pilik mata, nabunutan ng buhok. Noong nagkaroon ng matinding problema, doon pa Lord, sorry. Maglilingkod na ako. Magsisimba na ako. Kung kailan isa na lang ang tenga, kung kailan may nawawala ng mahal sa buhay, bakit hinahantay pang magkaroon ng malubha at matinding problema, doon pa magsusumikap at lalapit na sa Diyos? Bakit kaya gano'n ang tao? Sa sariling kapahamakan. Dahil hindi tumatalima sa payo at utos ng Diyos. Pero, good news, ngunit ang nagpapahalaga, yung mga sumusunod, hindi matigas ang ulo, masunurin, agad-agad, yes po, yes Lord, susunod po ako, yes Lord, yes Lord, susunod na po ako. Ang kaagad-agad na sumusunod, may gantimpala. Kapag ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala, walang kulang. Punong-puno at sobra-sobra pa. Amen? Nais mo bang maranasan ito? Mga anak, sumunod sa magulang. Kaya mga anak niyo, dalhin niyo po sa church. Para mga magulang, hindi na kayo mahirapan magturo sa mga anak, dalhin niyo sa church. Kapag nakarinig sila ng salita ng Diyos, anong sabi? Kapag ang mga anak sumusunod sa magulang, hahaba ang buhay at sumagana ang kanilang mga buhay. Nasa pagsunod talaga ang susunod. Amen? Dahil nga kayo tumayo. Let us all rise. Tayo po ay tumayo, mga kapatid. At ngayon, habang narinig natin ang mensahe ng Panginoon, okay? Kung narinig natin ang mensahe ito, gayahin natin si Simon Pedro. Una, pinakinggan ng maigi ang sinasabi ni Kristo. Pangalawang gawin, pinakinggan ng mabuti, narinig na po natin. Ngayon ang action. Nasa iyo. It is your choice. Ang desisyon ko, sumunod. Sinasabi ko mula nung narinig ko, nabasa ko, narinig ko sa pamamagitan ng mga mensahero,
na ako po ay maglilingkod habang ako'y nabubuhay mula noon. First year pa lang po ako sa college, nag-decision po ako, Lord, maglilingkod ako sa iyo habang ako ay nabubuhay. It is my choice. Ngayon sa inyong choice, maglilingkod ka ba sa Diyos habang ikaw ay nabubuhay? Kasi mga kapatid, sasambahin mo ba si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas? Tatanggapin mo ba siya bilang Panginoon at tagapagligtas? Doon sa mga nais na tumanggap sa dakilang utos at tanggapin si Kristo sa ating buhay, sumunod po kayo sa prayer. Okay? Sumunod kayo sa prayer po. At isipin nyo na ito ay panalangin. Amen? Handa na po ba tayo? Say amen. Handa ba tayong kausapin si Lord? Say amen. Okay. Sumunod po kayo sa prayer. Panginoong Hesus, salamat po sa umagang ito. Narinig ko po, naunawaan ko po ang inyong mensahe na mahalaga ang salita mo. Ngayon, Panginoon, nanampalataya po ako sa inyo. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang totoong Diyos na tumawag sa akin. At kaya ako ay narito. Salamat, Panginoong Hesus, na namatay ka sa krus upang tubusin ang aking makasalanan. Patawarin niyo po ako. At ngayon, Panginoon, binubuksan ko po ang pintuan ng aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Buhay na kasiyasiya. Buhay na masagana. Panginoon, salamat sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po sa katabi mo, God bless you. God bless you. Kamayan niyo po, God bless you. Dahil may kapangyarihan po ang salita. God bless you.